Alam ko lang, sinama ko na lang. Naawang ako sa anak nyo. Alam ko kung dinanas niya, kaya siya umiiyak. Kaya kanya hinanap-hanap siguro. Hindi ko na lang iniwan yung anak ko yun. Kahit kulang sa magpamasahe. Kulang karta Mika, hindi namin isinamin. Alam ko hindi niya gagalpin yung anak ko. Good morning po sa lahat ng mga manonood natin. At kahapon galing tayo sa Katimo sa Tagkawayan, Quezon. At wala nga po mission field tayo kahapon, na panoorin nyo na lang po sa upload natin kaninang umaga. At ngayong araw punta kami dito kala Nanaisin kasi bukas na po yung pagtatagpo nilang mag-ina. Kaya ayun, kasama ko si Ron dyan sa likod. At may mga dala kaming groceries para po hindi ni Nanaisin problemahin yung para bukas niya sa kanyang anak. Siyempre gusto niya dito mag-stay sa kanyang anak niya para po may ano siya, may pang suporta siya sa kanyang anak hanggat nandito sa kanya. At siyempre po para hindi na bibili pa sila Nanaisin, para hindi na sila ganun. Okay, sana nandito yung mag-asawa. Tao po. Hi. Tapos magkayas ng walisin. Nagkayas kayo ng walisin? Kumusta anong nangyari sa mga kinayasan nyo ng walis? Nayon pa, di kulang pa. Gawa ng pinilian ko ay. Nagpili nga ako ng mahaba at ibibigay ko sa isa at tumupunta rito. Ay naku, salamat nanay, wag na, okay lang kami. At yun okay, sige, bigyan mo sa akin, bibiling ko na lang sa iyo. At syempre nag-aabala din kayo magawa ng walis tapos bibigay mo lang sa amin. Babayaran ko sa iyo. O Nanaisin, bukas na pupunta yung anak mo. Anong paramdam mo at magkikita na ulit kayo? Salamat. Mabuti magkikita kami mag-ina. Tagal na panahon, hindi nagpangita. Ganun. Buting ito na yung chance para magkita ulit kayo, Kaso nga lang dapat sila Nanaisin ay ngayon pupunta ngayong araw. Nagbago dapat yung schedule nila. Kasi nga may lakad daw yung maghahatid sana dun sa anak mo. Kaso nga lang sabi ko may lakad din kami ngayong araw, baka hindi ko sila maasikaso. Kaya yung binago nila, ginawa nila ulit bukas. Tay, halika, upo ka po dito. Tabi ka dyan. Dahan-dahan, wala lang tayong microphone ngayon. Ikaw tatay, kamusta? Nahihilo ka pa ba? O palagi. Baka tatay kailangan magpa-check up ka ulit. Problema namin, kwarta pa eh. Sa pagpapa-check up? O di pagkatapos po nitong pagkikita niyo ng anak niyo, pa-check up natin si tatay. Samahan natin, ha? Diyan sa Medicare, ha? Pa-check up pa natin para alam natin kung low blood si tatay o high blood, para may maintenance siya na gamot. Mabibili natin, Kasi hindi naman pwedeng nanguhula-hula lang tayo. Hindi apat yung kagat po ng pusa. Ayan. Hanggang ngayon ba iniinda mo pa din ba yun? Nasakit. Di ba sabi mo naturukan ka naman din sa ospital, hindi Isang na ka? bisis. Yan pala ay hindi lang isang bisis din tinuturukan. Hindi ba kayo sinabihan na bumalik? Ganyan? Oo, may session po yun. Hindi kayo sinabihan na bumalik? O sinabihan kayo? Ang sinabihan yung hindi ko kilalang babae na nagtulong-tulong sa akin, hindi man narasis yun. Pero hindi niya sa'yo sinabi? Parang narinig ko ay pitsa uno. Ang balik. Pinababalik ka pala dapat? Hindi na ako nagbalik na. Dapat nagsabi ka po sa amin tayo. Akala ko naman natapos yung session mo sa diet. Kasi ang mayormente ang kalkulasyon ko, ang nagkukon sa akin na nilulumpo ako sa kakoy na hilo, yung high blood. Yan ang una kong sakit. High blood? Kapag high blood ka, yan yung una mong nararamdaman. O di, kailangan mo talaga magpa-check up tayo. Para na sa ganun malaman kung anong gamot yung i-maintenance mo. Palaging walang kwarta, walang... Ay, wag nyo na po isipin yun at nandito naman na kami. Hindi kayo. Walang gamot din sa ospital. Ay, hiya mo na kung anong i-reseta sa'yo. Di bibili natin. Ay, binabili ko na nga. Pagdating doon sa doktor ay natanggi, hindi sila naturok. Eh, gano'n? Dito sa bayan natin? Oo. Ay, hindi talaga dito naturok at sa Talubatib lang. O kaya sa Daet, sa pinuntahan mo. Ay, yun naman ang alam ko. Wala kasi ditong panturok talaga sa anti-rabies.
sa Talubatib lang o kaya sa Dait. Hayaan mo na kung magpa-check up tayo after magkita ni Nanay Isin tsaka anak niya, pa-check upan ka namin ha. Sama ka namin, sunduin ka namin dito ng sasakyan. Tapos daling ka namin sa Medicare. Patingnan natin yung blood pressure mo. Una-una. Naglalabo pa sa aking paningin. Meron yung pagkabalintataw natin. Sa panabi ay... Ano yan? Katarak ba? Katarata sa paningin mo? Sa tingin mo? Katarata. Oo, makati. Muklat mo nga, muklat. Ay, oo. Katarata yung tatay. Kaya pala napapansin ko parang iba yung mata ni tatay. Akala ko medyo ano lang yung mata niya. Medyo nagigray. 4 na klase ang naramdaman ko ay. Grabe, mayroon ka pala tatay mga ganyan. Ano? Tsaka dapat yung anti-rabies nyo po, pinababalik pala kayong pitsa uno dahil sinabi nyo agad sa amin. Para po na sa ganun sinamahan namin kayo. Kasi may session yun, akala ko naman natapos mo yun sa Dait. Ang iba dyan, tinuturukan ay may 8 turok. Sa ko naman, Santa Elena. Sa Santa Elena, oh may ganun talaga yun, umabot ng ganun minsan. Nagulpi daw sila sa pasahe. Ang pagturok, walang bayad. Ang layo kasi, walang bayad sa Turok, kaso nga lang sobrang layo. Ano? Kasi kung Talubatib o ilang oras mabiyahin yun, sobrang layo, wala kasi dito sa bayan natin talaga, yun yung mahirap. Wala dito sa atin. Kapag dito nagkasakit ka sa bayan natin, dahil sa kakulangan, hindi natin alam kung imbis na haba-haba yung buhay natin, wala. Kung di tayo pupunta talaga ng Dait, Naga, Talubatib na yan. bawat lakad natin, alam natin ganito yung kailangan natin, di ba? Kung malalayo. Kung dito sana kahit pa paano, bayan lang, pwede natin puntahan. Maigi kung ang sakit lang ay pang barangay. Pambarangay, pero kung Ragnat lang, trangkaso ay pang barangay lang yan. may tinatawag pala sa sakit tatay na pambarangay, tama nga naman. Kung mga pangmayaman na nasakit, talagang Siya doktor. doktor na talaga. Ano? At kung wala pa tayo sa buhay, at hindi kaya sa pampubliko, wala tayong magagawa na talaga. Antayin na lang natin. Kasi ang trangkaso, nadadala lang sa hilot-hilot. Sambong, gas, yun lang. Pwede ka nang gumaling. Yun ang sinasabi Kung ng mo, ganyan. sa Maynilang kuan ay Basaon. ano tawag nun? Yung kakamatay, ano tawag ng bagay? Ay! Ano tawag din? Sakit yun nanay, hindi hayop. Sabi mo sakit. Sakit nga yun nga, nilimot ko lang pangalan. Ang pangalan ng duro? COVID? Ano ba? Yan. COVID. Ah, COVID daw yan. Trangkaso Ay, yun. nung pumunta yung pamangking ko, ay nagpahilot ang pala ang COVID sa kanila, trangkaso. Oh. Hindi man alam yun. Sa Hindi alam. noon nung panahon ng pandemic, kapag nagkalagnat ka talaga, ay infected ka na sa virus. Yun nga ang sabi. Pero sa matatanda talaga, madaming matatandang hindi nagpaturok noon kasi nga para sa kanila lagnat lang yon, trangkaso lang yon, ganoon. Hindi naniwala sila. Maraming hindi naniwala kaya marami ding hindi nagpaturok noon. Madala ang nagpatulog. Ang iba bagat, tigmaok bagat, hindi naniwala. Okay tatay, maiba pala ako. Bukas dadating po yung anak ni Nanay Isin ha. Okay lang ba sa yung dito daw siya mag-stay muna? Oo. Kahit na isang araw. Sigurado ako hindi rin naman sila magtatagal kasi may mga anak yun ay lalo na sabi mo ang dami pa naman. Kung malaki lang ang bahay namin, kahit dito na sila maglipat. Kaya nga hayaan mo at malay mo naman natin mapaayos natin yung tahanan nyo. Masasabi ko sa inyo, konting tiisa lang, at pagsisikapan namin na kahit paano may paagawa natin itong tahanan ninyo, ha? Okay. At mga kababayan kasi, ang plano ko talaga dito kay Nanay Isin, sila yung sunod natin na mapabahayan. Kasi si Harleen, si Joy ay okay naman yung kanilang tahanan, bubong na lang. So sila naman yung isusunod natin, pagsisikapan natin na mapabahayan sila. Although sa ngayon wala talagang pang sponsor sila para sa pabahay, siguro sa pagsisikapan na lang natin na pag-ipunan para na sa ganon ay mapaayos tong bahay nila. Huwag nyo nang galawin tong yero nyo, ha? At pwede na nating dagdagan yan. Garo bagang, ang sinabi nila ay halaba ang biro. Mahaba talaga tayo ang nabili ninyo, 12 po yan. 12. Kasi dapat dito sa bahay po ninyo 8 lang o kaya ay G's. Yan po mahaba po talaga. Pero pwede namang ikat yan, walang problema, Ibabalik ko kuta na yan kung diyan sistema. Dayan tatanggapon. Tatay, sige ganito. Gusto ko talaga, papagawa talaga natin yung bahay nyo, At yung plano ko dati na bahay para doon sa isa kong tinutulungan dati, kina Mamit Daddy, dito ko sa inyo ipapagawa. Kukuha yung karpintero na nakausap ko dati dahil siya malapit din dito sa lugar nyo, yun na lang. Sabi sa Bicol, yaon sa mo, yan, paglaon.
Ay, iyo tayo, iyo. Iyo tayo. Okay, mag-alala ha. Basta, gagawin ko ng paraan yan, na mapagawa yung tahanan ninyo, munting tahanan ninyo. Ikaw ba tayo, anong pakiramdam mo para kay nanay na magkikita sila ng kanyang anak ulit? Sa tinagal-tagal ng panahon sa tulog ng 27 years, grade 3 pa lang pala yung anak niya nung naiwan ni nanay. Anong masasabi mo kay nanay na 15 magkikita anyos sila? yun paano mag-eskwela ng grade 3. Ako mababagawan doon sa asawa niya dahil hindi ko kabisado ugali noon. Hindi man po kasama yun. Ah, Siya lang talaga mag-isa. Dito, ang plano namin, at payat daw, baka nabinat, pagamot namin kay Ate Kaling. Gusto niyo muna siyang ipagamot dito? Oo. Bayat ay kawawa. Baka sabi ko, binat. Okay. Yan ay plano niyo yan para sa anak mo. Oo. Ay, hirit ko sana yun. Mga ilang araw yung plano ninyo na yan para sa kanya dito? Ay, Parang hindi. isang linggo yun ay. Papayag kaya ang anak ninyo yan? Isang linggo? Tatanungin ko rin. Kausapin ninyo ng maayos. Tatanungin ko. Kasi siguro naawa nga si nanay Isin tsaka si tatay kasi nga nakita nila yung picture o video na sobrang payat talaga. Sabi nga ni nanay, lubog na lubog daw yung ganito nung kanyang Bayan, anak. Sa akin, ay ako hindi naman lubang malalim. Hindi naman kaya nanay baka kulang lang sila sa pagkain doon sa kanila? Awang ko, hindi ko lang. Pagtatanong ko rin sa kanya kung bakit payat na payat. Nyugan ang kanilang pag-asa. Pero ikaw tatay, anong masasabi mo kay nanay Isin na magkikita na ulit sila ngayon? Masaya ka ba? Para kay nanay? Masaya rin at una anak niya. At saka, dati kong kilalang masyadong anak mo to. Rowena. Di ba isa lang ang naging anak ni nanay? Oh, okay. Ako man bugtong din ako. Ano po yun? Sulo ako. Solo ka din? Oo, anak. Wala akong kapatid. Pares, ibig sabihin kaya naunawaan mo yung sitwasyon ni nanay kasi ikaw nag-iisa ka din ay pero ikaw hindi ka naman nawalay sa mga magulang mo noon. Hindi. Hindi naman. Yun ang pinagkaiba nyo lang ni nanay Isin yung anak niya na pahiwalay sa kanya. At napakatagal talagang panahon, 27 years. Buti nga bilang nyo pa yung taon Bilang ko yun. Ang hindi ko matandaan itong anak ko pag kung ilang taon na yung tiyak talaga. Puro kalkulasyon lang. Pero tama naman siguro yung kalkulasyon nyo sa taon na hindi nila pagkikita. O ikaw ikaw naman tatanungin ko, gusto mo bang makita ang mga anak mo? Lagi kaming nagkita. Saan kayo nagkikita? Dito, nagsama kami sa Naga. Pumupunta sila dito. Tagasaan ba ang mga anak mo tayo? Maiba ko na tagasaan ba? Ang anak ko ay inanak sa Calaguas, Pero nasan sila ngayon? Laguna. Ang layo. Pero nakakapunta sila dito. Buti yung anak ni tatay, nabibisita pala siya. Yung anak mo lang talaga ang hindi makapunta-punta pala dito. Pero nauunawa mo naman kung bakit hindi kanya mabisita. Naunawaan ko naman. Ang isip ko nun ay kaya hindi pinapupunta ng asawa. Maraming trabaho. Ay namang anak niyan ay ilang buwan lang balo na hindi nakadating. Nasa 3 buwan pa lang yata kung 4 sila dito. Hindi nagdating Parang 4 na buwan na ngayon sila. Hindi na pa rito. Dahil nag-i-eskwela daw mga anak ay. Kaya, Nanay Isin, matanong ko lang po. Ano po ba ang alam nyong hanap buhay nila doon ng inyong anak? Bakit ganoon yung sitwasyon nilang payat na payat? Ano yung mga hanap buhay nila? ang alam ko, nagpapowerso yung lalaki. Baka ngayon wala nang hanap buhay. Tapos na. Ipapowerso lang. Papowerso, naglalaot. Pag malakas naman, di makalaot. Akala ko powerso lang talaga yung niya, yung sideline niya kasi bibihira naman yun. Dagat-dagat. Bihira naman magpapowerso. Buti may alam pa palang iba, pagdadagat, ganyan. Pagdadagat. Pero pag malakas na ganyan, hindi sila makakatupa. Yun lang talaga yung hanap buhay. Kaya kakapos din talaga sila pala nanay, Tapos din sila sa pagkabuhay. Ang daming anak. Yung anak mo na sa pagkakala mo, nakapagtapos siya ng pag-aaral? Grade 5 yun nang tumigil, hindi grade 4. Grade 5 yun. Nang tumigil, alam ko grade 5 siya. Kalahating taon nagtigil na siya. Inaaway pero ng ka-eskwela eh. Bakit? Binubuli? Nilalait? Sinusuntok, yun, sinasapok. Ba't siya ginaganon? Doon sa Calaguas, nakakasira ko nga yung ina. Sabi ko, sabihan manakin yung anak mo at pag ako'y naboyod dyan sa anak mo,
sasampingahin ko yan. Bakit ginaganon yung anak nyo, Nay? Inaapi, sinasaktan. Magaling sa klase kaya inaapi ng mga eskwela. Matalinong bata, kaya kinaiinggitan, inaapi siya. Tapos tinitingnan pa siguro yung estado ng buhay ninyo, ano? Nagugulaman naman ako noon doon na hindi ko pa ito asawa. Gulaman ang gawa namin yung una kong asawa. Yun ang trabaho nyo, hanap Yun ang buhay. buhay ko. Pati yung anak niya nagtulong. Pati yung Nagtatrabaho din, nung bata pa siya, Oo, nagtutulong siya. tulong yung pagsasabad at linggo. Ang galing pala po ng anak ninyo, ano? Kaya sanay-sanay din yun sa Mabait dagat na ng din ang gulaman. bata yun. Mabait na bata, ay, doon pa lang sa pagtulong sa magulang, mabait na bata na talaga yun. Yun ay natulong sa akin. No? Ang galing naman pala ng anak ninyo, ano? Mama, tutulungan kita magtanim tayo ng gulaman. Kaya- Bahala si Papa yung kanyang gulaman. Nang abuti naman ng bagyo, wala nang nangyari ng gulaman namin. Nanaisin, kaya pala nauunawaan ko yung anak niya kung bakit gano'n na lang niya kay kami sa video nung nakita kong umiiyak siya. Miss na miss ka na daw niya, hinanap-hanap ka daw po niya. Kung saan-saan ka daw niya hinanap. Pero hindi ka daw niya matagpuan. Natatagpuan ba ganyan ako, ninahit ako sa Kapalungga. Kaya pala gano'n na lang ikaw niya ka-miss. Kasi mahal ka pala niya, tinutulungan ka niya noon. Kaya ayaw ko yung pabayaan anak kong yun. Yeah. Kung Gusto di ko nga nga lang talaga ipag- nagkalayo kayo, ano? Okay. Nagkalayo kami, gustuhan niya. Gusto niya din na ano? Magtanan kami. Ninanaisin. Matapang nga yung asawa ko, nananakit din yun sa akin. Anak din niya nagutos. Hindi sana kami mga ganun. Yung anak mo din na yun na babae nag-utos sa'yo, umalis na lang kayo? Nanay, mama, tumama ka na lang kay Teodoro at nabanong ka lang niya ni Papa. Binabato ka ng buti kung ano-ano. Sumama ka na lang anya. Kahit anya, Nagkuhain ng pangahoy. Dito ang hawak. Hinihila parang aso. Ay, grabe ang ginagawa pala nung kay nanaisin, ano? Yung asahan to. Yung asawa ko. Maliit lang ng lalaki pero matapang. Grabe, di ba sinasabi mo kaibigan mo siya? Oo. Ibig sabihin nakikita mo talaga kung anong ginagawa kay nanaisin noon. Yung pananakit niya. Grabe pala, ano? Maski nga yung mga tao doon sa Palagmas ay gano'n ang sinasabi. Tapang mo anya Kardo. Hindi na ka na naawa sa asawa mo. Tulong-tulong sa iyo sa lahat. Patay na yun eh. Sumalangit na ang kaluluwa ni Patay na yun. Tatay Cardo. Ano? Pero sana, bago siya rin mawala, nakahingi din siya ng tawad kasi alam niyo naman yung kapag ginagawa niya kay Ang Nanay sabi Isin, di ba? May kaparusahan. Si Nini ang nagsabi na, Mama, naging tawad sa'yo si Papa. Sabi ko, ayos pala. kung kailan, sabi ko siya mamatay na, saka siya nagsusuri sa akin. Sabi ko gano'n. Hindi siya nagtawad kay Bianan. Pinaspasan na bukbukin ang baling surunggo yung ina nito. Surunggo Ay, yan. yung mama mo, pati mama mo. Sinasaktan nun sa ilalim ng suso, sa balingusan, sunggo yun. Huwag surunggo yun. Grabe naman pala ang ugali. Ano, ba't naman yung nanay nakuha-kuha mo? Hindi ko naman alam na matapang yun. Sa ulot-ulot kaya naging asawa. Hindi ko man- Sa udyok. Hindi ko man yung gusto yun ay gawa ng mga tiyuhin ko. Kakaudyok sa'yo, kaya yun na din ang kinuha mo. Nakikita nilang masipag ay. Masipag si Nanay Isin, ano? Ay, yung lalaki. Kaso nga lang, kahit masipag, kung gano'n naman ang gagawin siyang tutorturing ka naman, Hindi nga alam ng kapatid kong sulo-sulo lalaki. Ay, kung alam yan, ay magbubugtian sila, no? Ay, grabe di itong alam. nalaman ko kay Nanay Isin, ganun pala ang dinadanas niya doon na pambubugbog yung pati pala mama mo, nagsusunggo na. Grabe pala ang naging asawa mo, nanay, ano? Matindi pala yun. Tapang yun. At saka Nanay Isin, ganito, wait lang, lipat ako dito kay Nanay Isin, tabi ako sa'yo. Pero Nanay Isin, alam mo ba na nung nawala ka, binubugbog niyo yung anak mo? Ewan ko, hindi ko alam. Ang sabi, yung ginagalitan daw, pero hindi naman daw sinasaktan. Abang ko lang. Yun yung sinabi niya sa video na bukas malalaman mo din yun sa kanya. Nung mawala ka daw, binubugbog daw siya ng asawa mo, ng papa niya. Hindi ko na alam. Hindi mo yun alam. Isang beses nakita ko yun. Na imbitado yun sa birthday ni Rosita Alvarez. Hindi pa nga natapos ang pagdasal, pinauwi na. Samantalang nagpaalam yun sa kanya. Pinauwi, may dalang, akala ko katawan ng
Balinghoy at may mga buko-buko. Ano pala yun? Kahoy pala na may mga buko-buko. Iyahan pa sa anak ni nanay. Ang tapang nga po yun, kaya hindi ako natagal sa Nag-iyak balik. yun. Alam mo nanay, Isin, ganito. Hindi ko man nakita pero base sa sinasabi ng anak mo, na-imagine ko na kung ano yung dinanas niya nung time na nawala ka, nay. Kaya din siguro siya ganun na lang umiiyak kasi yung dinanas niya sa asawa niya talagang matindi. Kasi yun ang sabi niya sa video, sinasaktan siya ng tatay niya nung nawala ka. Imagine na lang natin yung dinanas niya nung wala ka. Kung anong pambubugbog yung mama mo nga nagagawa niya saktan, di ba? Eh, hindi nang ginagawa sa amin mag-iyan ni nanay. Sinasaktan, binabalbagan. Ako nga, yung bali ko, yan lang nagpapahilot. Pag naaalala ko yung bali ko, ito, malalim. Siya din ang may gawa niyan. Balbag yan ang sawan. Grabe naman. Mabuti na lang tatay, kahit kaibigan mo siya, inilayo mo si Nanay Isin dun. Nayak si Nanay Isin, naawa siguro sa anak niya. Kung alam ko lang, Sinusulo sinama ko na lang siya, lang. Naawa nga ako sa anak niyo, alam ko kung dinanas niya, kaya siya umiiyak. Kaya kanya hinanap-hanap siguro. Hindi ko na lang iniwan yung anak ko yun. Kahit kulang sa magpamasahe. Kulang kami kaya hindi namin isinamin. Wala ko hindi niya gagalpin yung anak ko. Hindi kami parahiwi, may nervous. Kasi sakit sa puso. Kasi nanay, isipin mo na lang siguro yun talaga yung yung tadhana ninyo na mangyari sa inyo, no? Pero at least naman yung anak mo naman siguro sa ganong pangyayari may natutunan siya na kung ano man ang gawin din ng asawa niya, alam na niya ang gagawin niya. Kung dumating man sila sa punto na ganon, na wag naman sana kawa din kasi yung yung anak ni nanay umiiyak sa video. Alam ko yun yung isang reason kung bakit iyak siya ng iyak, kasi nga naiisip niya siguro na nung nawala yung mama niya, grabe yung dinanas niya sa papa niya. Nasabi ni Nanay Isin, akala niya hindi gagalawin yung anak niya, na sana sinama na lang niya dito. Wala ko hindi niya sasaktan. Kung nag-500 man lang yun o 400 ang tira namin. Sinama niyo na lang. Kasi yun, tamang-tama lang pamasahe papunta rito. Sakto lang talaga sa inyong dalawa sa madaling salita, ano? Una-una, hindi ko alam yung lugar nila. Pero sa tanong ko lang sa kanya, alam ko na agad. Nanay Isin, ganito, bukas malalaman natin. Kausapin mo siya, pagkwentuhin mo siya. Ano ba ang naging buhay mo nung nawala ako, ganun, sa ama mo. Para alam mo din, nanay. At kung sakali man nasabihin niyang sinasaktan siya, edi mag-sorry ka na lang din, Kasi siyempre yun ang iisipin niya, iniwan ako ni mama, kaya ganito yung dinanas ko tuloy kay papa. Hindi paliwanag, humingi ka na lang ng paumanin sa kanya, At anak mo naman yung mapatawad naman ikaw nun, Okay. Yun pong gagawin ko. Tama yun, Nay, tama yun. Okay, nanay, bukas nandito na ako maaga pa lang. Pero ngayon, nagdala ako ng mga groceries kasi nga, dito tutulog yung anak mo, mahirap naman, bibili-bili pa kayo sa labas, Kaya nagdala na ako ng mga groceries. Noong isang araw naman, nagdala ako ng isang sakong bigas, diba? Ito, pandagdag kunin ko lang, ha? Matanda pa mga anak ko dyan. Magit lang yata yung 30. Ang anak ko mga 54 na yata ngayon. Yan, Nay, mga groceries para hindi ka na abala pa maglabas. Sulitin mo yung araw na kasama mo yung anak mo dito, ha? Huwag na kayong mag-alis-alis, at kung may gusto nyong magligo, magsabi kayo sa akin, At pwede ko naman kayong ihatid ng mga anak nyo. Pwede ko din kayong ihatid ulit pabalik dito, Kung gusto nyo mag-jamming ng anak mo. Kasi napakatagal na panahon, 27 years. Ako nga, iniwala ko ng tatay ko sa loob ng halos 5 taon yata o 6 na taon, hanap-hanap ko na yung tatay ko. Yung anak mo pa kaya na 27 years kayo hindi nagkita, lalo't babae pa naman, di ba? Ako lalaki pa ako pero naghahanap ako ng tatay ko. Kaya naunawaan ko siya, sa tagal na yung 27 years, alam kong sobra yung pagkamiss niya sa'yo. Kaya sulitin niyo yung araw na kasama mo siya, ha, nanay? Okay, bukas ng umaga nandito na ako, ha, maagang maaga, okay?
At maraming salamat sa lahat ng sumusuporta kay Nanay Isin. Tulungan niyo po ako na yung panonood nyo, pag-share nyo, pag-like nyo ay sa pamamagitan po niyan ay makakaipon-ipon tayo, pautay-utay para may paggawa natin itong bahay ni Nanay Isin. Nanay? Okay, maraming salamat po at pagpalain po kayo lahat. Suportan nyo din si Commander Marcos, si Rans TV. Salamat sa cameraman natin ngayon si Ron kasi si Rans ay pagod din siguro kahapon kaya hindi sumasagot sa ano natin kanina sa radyo. Maaga pa lang kasi gising na kami, so okay lang, sinamahan naman ako ni Ron. Okay, maraming salamat Nanay Isin sa binahagi nyo na kwento na naman sa amin ngayong araw. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless po. Yes.